Shortly after, at 3:40 a.m., BRP Bagakay, approximately 21.3 nautical miles southeast of Escota Shoal, was rammed twice on both her port and starboard sides by CCG vessel 21551, leading to minor structural damage. Dalawang beses binangga yung isang barko natin, yung isa-isa lamang, no? Pero binangga pa rin, just the same. At eto pinalalabas ng China, tayo pa yung mali. Okay mga utol, dumako muna tayo sa panayam kay Sir Jonathan Malaya para mas malawak ang ating kaalaman tungkol sa pangyayaring ito at kung anong susunod na hakbang na gagawin ng Pilipinas ukol dito. Pero, 'di ba? Baka naman diplomatic protest na naman ang sabihin nitong DFA. Hindi kaya? Dumako na tayo dito sa PTV4. Okay? Sa PTV. Panayam kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya kaugnay sa banggaan ng CCG at PCG. Okay, game na. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ang ating matutunghayan ngayon mga utol ay mga karagdagang impormasyon tungkol sa pangyayari sa insidente sa Sabina Shoal kung saan binangga ng China Coast Guard ang ating Philippine Coast Guard mga utol. Ito po mamaya matutunghayan natin yung panayam kay spokesperson Jonathan Malaya kung anong kanyang masasabi hinggil sa pangyayari na ginawa ng China o panghaharas na naman ng China sa Pilipinas. Okay, yung banggaan ng China Coast Guard at ng Philippine Coast Guard na nangyari sa Sabina Shoal. Teka lang, eto muna tayo, no? PCG, pinalagan. China, nakipagbanggaan. Wasak rin ang barko ng China. Wasakan to ng barko. Pumalag tayo. Okay, so mamaya papakita ko rin sa inyo yung panayam kay spokesperson Jonathan Malaya ng National Security Council. Dito muna tayo kay Malbs Castle. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Game na. Ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard matapos yan banggain ng China Coast Guard. Sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry, ilang beses na daw pinagbaban. Ayan, teka lang ha. At 3:24 a.m., the Philippine Coast Guard ship ignored repeated warnings from the Chinese side and intentionally sailed dangerously toward a Chinese Coast Guard vessel on maritime enforcement duty, causing the stray, said China Coast Guard spokesperson Gan Yu. He added that the Philippine side bear full responsibility for the incident. So sa madalit sabi, pinalalabas ng China na tayo yung bumangga sa kanilang barko. Okay, malinaw yan. Taan ng China ang PCG pero binaliwala to ng ating Coast Guard para daw mapigilan ang illegal na panghimasok ng Philippine Coast Guard ship sa Chinese territory. Binangga daw to ng China. Nagtamo ng matinding pinsala ang ating mga barko. Makikita rin sa picture na binahagi ng PCG ang laki ng butas nito. Nagtamo rin ng pagkawasak ang barko ng China Coast Guard. Pero kasalukuyan pa tayong humahanap ng litrato ng pagkasira ng kanilang barko. Matapos ang banggaan, lumayo rin naman ang China Coast Guard. Dito natapos ng Philippine Coast Guard ang pag-resupply mission sa mga istasyon sa West Philippine Sea. Wala pang buong detalye sa balita, pero narito ang buong pahayag ng National Security Council. The statement of the National Task Force West Philippine Sea on the recent incident on the collision with Philippine Coast Guard vessels due to dangerous and illegal maneuvers. This morning, the Philippine Coast Guard vessel BRP Bagakay MRRV 4410 and BRP Cape Ingenio MRRV 4411 encountered unlawful and aggressive maneuvers from Chinese Coast Guard vessels while en route to Patag and Lawak Islands in the West Philippine Sea. And mga utol may resupply mission doon yung barko ng PCG natin na siyang tinutulan o parang gusto pang harangan nitong China kaya nagkaroon ng ganyang pangyayari. Okay, pero binabawalan tayo sa ating exclusive economic zone itong mga lintik na Chekwa na to at ngayon binabaliktad pa na tayo pa yung bumangga. Okay? So mga utol, mamaya titingnan natin yung pahayag o yung panayam dito kay Sir Jonathan Malaya. Okay? These dangerous maneuvers resulted in collisions, causing structural damage to both Philippine Coast Guard vessels.
At approximately 3:24 a.m., while navigating about 23.01 nautical miles southeast of Escoda Shoal, BRP Cape Ingenio was subjected to aggressive maneuvers by CCGV 3104. This resulted in a collision with the starboard beam of the vessel, creating a hole on the deck with an approximate diameter of 5 inches. Shortly after, at 3:40 a.m., BRP Bagakay, approximately 21.3 nautical miles southeast of Escoda Shoal, was rammed twice on both her port and starboard sides by CCG vessel 21551, leading to minor structural damage. Dalawang beses binangga yung isang barko natin, yung isa-isa lamang, no? Pero binangga pa rin, just the same. At etong pinalalabas ng China, tayo pa yung mali. Okay mga utol, dumako muna tayo sa panayam kay Sir Jonathan Malaya para mas malawak ang ating kaalaman tungkol sa pangyayaring ito at kung anong susunod na hakbang na gagawin ng Pilipinas ukol dito. Pero, di ba? Baka naman diplomatic protest na naman ang sabihin nitong DFA. Hindi kaya? Dumako na tayo dito sa PTV4. Okay? Sa PTV. Panayam kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya kaugnay sa banggaan ng CCG at PCG. Okay, game na. Coast Guard at Philippine Coast Guard malapit sa Escoda Shoal kaninang umaga. Yes. Ano ba ang detalye dito? Yes, kinakalungkot nga po namin yung panibago na namang insidente sa West Philippine Sea kasi around 3:40 ng madaling araw ngayong umaga ay dumaan yung ating mga barko, itong dalawang barko natin, yung PCG vessels, BRP Bagakay, MRRB 4410 and BRP Cape Ingenio, MRRB 4411. Tapos habang ito ay around 23 nautical miles from Escoda Shoal, hinarang ng mga Chinese Coast Guard. At unfortunately, meron pong tama yung ating mga sasakyang pandagat, no, yung mga PCG vessels natin. Actually, mabigat yung kanilang tama. Yung ating 4410 ay nagkaroon ng 3-foot hole, no? 3 feet hole sa kanyang auxiliary room at another 1-foot dent sa kanyang starboard quarter. Kanina pong umaga, bago ako dumating dito, nagpalabas ng statement ng National Task Force West Philippine Sea. Medyo mayroon pong update dun sa mga datos na aming linabas. This is the latest update. And mga utol, binangga talaga tayo ng China Coast Guard. Pero sa totoo lang, wala silang karapatan na nandun sa lugar na yon. Pero since gano'n na nga ang pangyayari, tayo pa yung palalabasing masama nitong mga lintik na to. Na mali. Okay? Ito pong lugar na ito na pinangyarihan, sakop pa o pasok pa sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa Sabina Shoal. Okay? So, napakalinaw na tayo ang may legal na karapatan na nandun sa lugar na yon, dapat sila yung wala. Dapat sila yung ginaganyan natin. Pero baliktad at matindi sa statement ng China, tayo ang may problema kung bakit nangyari ito. Okay? So palalabasin talaga niyang mga lintik na yan na mali o mali tayo, tama lamang yung ginawa nila. Or pwede nilang palabasin kagaya nung kaninang statement na tayo yung bumangga sa kanilang mga barko. Diba? So ano masasabi nyo dyan? Tuloy na muna natin. Ano kayang masasabi ng DFA dito? Diplomatic protest. For BRP Bagakay. For BRP Cape Ingenio naman, 1.1 meter hole sa starboard side ng barko at 40 centimeter damage to the engine exhaust on the starboard quarter. So, mabigat po yung damage nung illegal, aggressive, coercive, and deceptive maneuvers na ginawa ng Chinese Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas na papunta sana sa Lawak Island and another island para magdala ng supplies para sa ating mga kababayan at tropa doon. Ayun, mga utol, nakikita nga natin sa screen, no, yung laki noong naging damage. Ano ba yung next step dito? And may reaction din ba yung NTF, WPS? Doon, dahil nga kamakailan ay naghain naman ng protest yung China dahil sa presensya ng Philippine Coast Guard dito sa Escoda Shoal. Yes, akala nga nung pinapakita natin sa screen natin ngayon yung tama na
ginanas ng ating mga barko, no? Para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Kami naman po sa National Task Force West Philippine Sea, ang tukulin namin na ipaalam sa inyo kung ano yung mga nangyayari sa dagat. No? Tama. Meron po tayong tinatawag ng transparency policy. Ang gusto po natin ay kasama kayo sa conversation, sa usapin nitong isyong ito. Ngayon, insofar as we're concerned, syempre we are bewildered, we are surprised, we are worried about what's happening kasi katatapos pa lang nung a month ago, no, nagkaroon tayo ng preliminary understanding with the People's Republic of China sa Ayungin Shoal. No? Wala po itong kinalaman sa Ayungin Shoal, mga kababayan. Ito po ay may kinalaman sa another part of the West Philippine Sea. Ngunit akala namin yung preliminary understanding sa Ayungin Shoal, parang goodwill na yon para sa ibang lugar naman ng West Philippine Sea. Ay hindi na tayo masyadong gawan nitong mga dangerous maneuvers na ito. Pero unfortunately, meron tayong air incident over Bajo de Masinloc a week ago. Tapos ito na naman, merong panghaharang na nauwi sa damage to our Philippine Coast Guard vessels. Ang ano dito, ang siste dito mga utol, ibig sabihin talaga, hindi talaga titigil ang China sa mga ganyang gawain at anticipated yan ng ating National Defense Secretary na si Gibor Chodoro. Sabi niya nga sa isang pahayag niya na hindi titigil ang China, hindi lamang yan ang kanilang gagawin. Okay? So desperado, sa tingin ko talaga desperado na tong China eh. Kasi alam nila hindi mangyayari yung mga gusto nila kung hindi nila tayo mapoprovoke. Hindi nga nila tayo maprovoke. Alam ko nanggigigil kayo na gumante. Okay? Sino ba namang hindi? Alam mo naman ang Pinoy, hindi papayag na binubuli. Ngunit nasa upper hand kasi tayo ng sitwasyon na to. Hindi maagaw ng China yung mga teritoryo natin. Hindi nila magawa ang kanilang mga plano sa mga teritoryo na yan kasi nga hindi nila makuha. Ngayon, ang hakbang na ginagawa nila, inisin tayo. Inisin tayo to the point na gaganti tayo. Pag tayo gumante, mali na natin. Sa ngayon, mga utol, sila yung mali ng mali na to the point na kinukundina na sila ng lahat ng mga bansa sa United Nations. Halos lahat ng mga bansa sa United Nations ay kinukundina ang China. Sa madalit sabi, wala na silang kakampi, wala na kumakampi sa kanila sa usapin ng claim o dispute dyan sa West Philippine Sea. So kaya tayo na sa upper hand, pero talaga namang atin yan. Kaya lang may umaagaw. At ang umaagaw ay hindi rin basta-basta mahinang bansa. In fact, sobrang lakas na bansa. Ngunit wala silang magawa. Hindi nila tuluyang maagaw kahit napakahinang bansa natin. Bakit? Alam nilang napakarami nilang makakalaban kapag ipinilit nilang agawin ng pwersahan yung mga lugar na yan ng Pilipinas. Okay? Magagawa lamang nila yun at mawawalan tayo ng tulong kapag tayo umaksyon ng bayolente dun sa mga provokasyon na kanilang ginagawa. Okay? So nauunawaan ko po doon ang ating gobyerno. Ngunit yung diplomatic protest na yan ay hindi na po epektibo. So dapat ibang approach na. Ano pa bang approach? Siyempre hindi ko alam. Aantayin natin yung kanilang approach. Okay? So paki-comment ang inyong opinion mga utol. Tuloy muna natin konti kasi medyo kompleto na rin halos yung ating detalye tungkol dito. ADG, linawin lang natin kasi for the benefit of the viewers. Siyempre, hindi naman talaga masyadong familiar din with the issue. This is a different area. Yes. This is ang Ayungin Shoal po ay hindi malapit dito. It's another part. Doon sa Ayungin Shoal, meron tayong preliminary understanding. Ngunit wala tayong understanding sa ibang parte ng West Philippine Sea. Malinaw yan ha. Noong nakaraang linggo naghain ng protesta ang People's Republic of China sa presence naman ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Ito na yan. At wala din pong kinalaman yun dito sa bagong insidenteng ito. No? Siguro, my impression would be China thought na itong dalawang barkong ito ay papunta sa Teresa Magbanwa para mag-resupply doon. Hindi po. Ito po ay papunta sa ibang lugar ng West Philippine Sea. Nagkataon lang na nandun sa areang yon. Ito mga barko natin ay papunta sa Patag and Lawak Island para magdala ng supplies para sa mga tropa natin doon. Dumaan lang 20 nautical miles from Escoda. I would presume the Chinese Coast Guard thought na papunta sila sa Teresa Magbanwa.
Kaya hinarang nila itong resupply na ito. Kaya naman Ayan mga utol, mga malinaw na malinaw yan. So anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang sa pangyayaring ito. Siyempre aabangan natin yung mga statement na ilalabas ng China tungkol dito at tututukan talaga natin yung mga pangyayari sa West Philippine Sea at bukod doon yung mga iba pang pangyayari sa mundo. At gusto ko siyempre gumawa pa ng humanap pa ng mga bagong topic na siyempre magdadagdag ng ating kaalaman at ng tayo maging mas maging marunong. Mas lumawak pa ang kaalaman sa nangyayari sa mundo. Anyway, mga utol, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat kay Melvs Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Production. Ako'y walang humpay na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik, mga utol. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.